sumasayo, sumasakit ka, O Diyos. Ika'y kasama, saan man ako magpunta. Sa mundong ito, pangako mo ay hawak ko. Sa samahan, saan man ako magpunta. Ako'y sa iyo, ika'y akin. Wow! Pangako mo, di mo ko iiwan at ako'y di pababayaan ng iyo. Habag at pag-ibig siyang baon ko, kasama ko kailanman, saan man ako magpunta. Amen! Napakabuti ng ating Diyos. Minsan ba? Ako'y sumasayo, sumasakit ka, O Diyos. Ika'y kasama, saan man ako magpunta. Sa mundong ito, pangako mo ay hawak ko. Sa samahan, saan man ako magpunta. Ako'y sa iyo, ika'y akin. Wow! Pangako mo, di mo ko iiwan at ako'y di pababayaan ng iyo. Habag at pag-ibig siyang baon ko, kasama ko kailanman, saan man ako magpunta. Amen! Ipalakpakan natin ating Diyos. Ikaw lang ang sandigan, kailanpaman, saan man ako magpunta. Ikaw lang ang sandigan, kailanpaman, saan man ako. Ating awitin. Ikaw lang ang sandigan, kailanpaman, saan man ang biyaya. Biyaya at pag-ibig sa sandalang, saan man ako mapunta. Pangako mo, di mo ko iiwan at ako'y di pababayaan ng iyo. Habag at pag-ibig siyang baon ko, kasama ko kailanman. Pangako mo, amen. Di mo ko iiwan at ako'y di pababayaan ng iyo. Habag at pag-ibig siyang baon ko, kasama ko kailanman, kailanman, kailanman. Oh, oh, oh. Hallelujah!
karapat dapat papurihan. Lord, kami aawit sa'yo. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for who you are sa amin pong mga buhay. Ikaw po ang aming kasapatan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw po ang aming comfort. Ikaw ang aming friend. O Lord, itataas ka namin ngayong umagang ito. So worthy and deserving of praise. Oh Diyos, hallelujah. Kami narito, puri sa'yo. Narito sa iyong presensya, sa walang humpay mong grasya, binihag na pag-ibig mo. Sa bisig mo, ramdam ang langit. Sa piling mo, ako'y payapa, lukupin mo. Nagwagas mong habang biyaya mo, ang dahilan kung bakit naririto. Ang puso ko'y iyong pinawi mo. Lahat ng mga takot ko, O Diyos, sasanda sa pag-ibig mo. Sasanda sa'yo, sa iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ako'y pinaglaban, kalwalhatian mo'y naranasan, dakilang Diyos, Diyos na lahat. Ikaw ang aking kanlungan, binihag ng iyong kagandahan, takong tago. Ikaw lamang, biyaya mo, ang dahilan kung bakit naririto. Ang puso ko'y iyong pinawi mo. Lahat ng mga takot ko, O Diyos, sasanda sa pag-ibig mo. Minsan ba niuwi, pag-ibig mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo ako'y pinaglaban, kalwalhatian mo'y naranasan, dakilang Diyos, Diyos ng lahat. Ikaw ang aking kanlungan, binihag ng iyong kagandahan, dakong tago. Ikaw lamang, biyaya mo, ang dahilan kung bakit naririto. Ang puso ko'y iyong pinawi mo. Lahat ng mga takot ko, O Diyos,
Purihin po natin ang ating Diyos. Diyos ng pag-ibig. Diyos Ama. Walang katulad. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos, sabi po inaalay ang aming awitin. Ngayong umagang ito, Lord, harana sa hari. Sabi po mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na natin magsabi ng Amen. Amen. Thank you, worship team, for that very powerful worship. And good morning. I am AJ Fernandez, and I am here to share my life-giving story. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. May sapat lang na kinikita sa bawat araw. Kakapusin, pero makakaraos din. Sinubok, pero hindi sumuko. At bilang panganay na anak, nangarap ako. Nilakihan ko yung pangarap ko. My family has always been my inspiration and my greatest treasure. Kaya nag-aral ako ng mabuti. I was a consistent honor student, an achiever. Not until halos maging broken family kami. Pakiramdam ko na wala yung inspirasyon ko. Kasabay nito, unti-unti ding nawala yung sigla sa pagbuo ng pangarap ko. Kinailangan po namin tumigil sa pag-aaral ng magkakapatid dahil hindi na kayang pag-aaralin ng magulang yung pag-aaral namin. Aaminin ko po, nasaktan ako sa sitwasyon na yun. But despite those challenges na naramdaman ko, naranasan namin, pinili ko mag-serve sa aking previous church. Nagpaka-active sa ministry at discipleship. Nag-focus sa Diyos dahil sa ganong paraan, sinubukan kong buuin yung sarili ko. Dahil tumigil sa pag-aaral, naghanap na lang ako ng trabaho. And thank God, na-hire din po ako. And God is so really good kasi inoferan po ako nung employer ko na makabalik ako sa pag-aaral. Yes po, estudyante sa umaga, empleyado sa umaga, estudyante sa gabi. Hindi naging madali ang aking pinagdaanan. Iyak, pagod, umulit ng subjects, kasi hindi ako umaabot sa quota grades. 200 pesos na allowance, ibabiyahe yung Antipolo, Makati, Manila. Mahirap man, pero hindi ako iniwan ng Diyos. He strengthened me. He sustained me. It took me 8 years po para makatapos to finish my degree. Tiyaga at faith. By God's grace, nakatapos din po ako. At dito po, nagpatuloy akong buuin yung malaking pangarap ko. Pangarap kong maging CPA or Certified Public Accountant. Kaya nag-take po ako agad ng board exam. But I failed. The following year, nag-take po ulit ako. But I failed once again. Pandemic happened. Nararamdaman ko na yung delay or bagal ng pag-usad sa buhay ko. Pakiramdam ko, stuck na. Wala nang patutunguhan. Yung pakiramdam na nag-aral naman ako mabuti. Nagpakabuti ako. Nagsiserve naman ako. Pero bakit ganon? Pressured. Wala na nga yatang patutunguhan to. Pero sumubok po ulit ako. And year 2022, I took again the board exam.
and failed again for the third time. Nag-take din po ako ng Certified Tax Technician. And good news, I passed. Nag-take din ako ng Civil Service. I passed again. Kaya ko naman pala. Pero bakit yung bukod tanging pangarap ko patungo sa mas malaking pangarap ko, hindi ko maabot? Okay lang naman ako sa maliit na sinasahod ko. Kasi kaya ng Diyos ibigay yung pangangailangan ng pamilya ko. Pero gusto ko lang naman matupad ang mas malaking ang pangarap ko para sa kanila. I was truly begging for the Lord. And you know what? On my fourth take po, I failed again. With this po, tinuruan na ako ng Lord na isuko sa Kanya yung ultimate dream ko. 2023, finally, I joined my family po dito po sa Life Giver. At dito po, nag-grow kami for the Lord. And during our Seek First 2024, dito ko masinik ang Diyos at yung will niya para sa buhay ko. I asked Him if lilipat ba ako ng work or magta-take ulit ako ng board exam. Ang kulit ko, no? I attended the life retreat with the hope that the Lord will answer me. Prayer ko po, financial and career breakthrough. Pero during my life retreat, with the hope na ma-receive ko yung answer niya, but He gave me an answer to become a disciple maker. Iba ang gustong ipagawa ng Diyos. And I obeyed Him. Wala na akong naramdaman na pressure after my life retreat. I was healed from the pain that I've been keeping in my heart for a decade. Yung pain of having an almost broken family. Praise God po, kasi dito sa church, binuo kami ulit ng Diyos. Now, I am continuously serving in the media ministry. Nakatapos ng foundations class, make disciples class, and currently po, nasa life group class. Iba yung joy na binibigay nito sa puso ko. Contented, confident sa plano ng Diyos. Dito ko na rin po natutunan ang mag-tithes. Ang alam ko lang po kasi dati, just give any amount ay okay na. Pero ang tithes pala ay giving 10% of what you have earned. I made sure to give what is due to the Lord. And with this po, sunod-sunod po ang naging blessings ni Lord. Praise God po kasi yung mga pinsan, friend, and office mate ko po, active na din sa pag-attend ng life group. And last April po, nakapag-open na din po ako ng sarili kong life group. Praise God, and on the same month po, last year, I was invited for a job interview in an auditing firm based in US po. And praise God kasi na-hire din po ako agad as an auditor. Yung sahod po na in-offer ay sobra-sobra pa sa pinagdadasal ko. Nag-offer din po sila ng full scholarship to become a US CPA. Grabe po yung grace ni Lord. Kasabay po syempre nito, I have to resign po sa employer na I've been working for 11 years, na pinag-travel ako, pinag-aral ako, at pinag-aral din ako sa DLSU for a management program. Alam niyo po, answered prayer ulit. Yung employer ko was so supportive and let me take this new opportunity. And finally po, ayun po, it's been a month since nag-start ako sa job ko, and finally, I have given my first fruit. Remembering my 2 prayers po noong 2024, new job or board exam, pero I received the identity of being a disciple maker, kailangan ko lang pala sumunod sa Kanya. Pag tinupad mo ang pangarap ng Diyos, siya na mismo ang tutupad ng pangarap mo. Well, hindi pa po ako CPA. Marami pang pangarap ang gusto kong abutin. Pero mas confident na po ako na kung ano ang pangarap ng Diyos, yun ang tunay na pangarap ko. Life Giver family, I encourage you, lakihan mo yung pangarap mo.
dahil malaki ang Diyos mo. By delay man at frustration, pero tumuloy ka lang. Seek Him because He knows what our hearts truly desire. He has the best plans for us. So keep trusting and keep the faith. I am AJ Fernandez and I am Life Giver. Let's give. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear you've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything that two of us can do. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid of love, the life we've made. I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. And I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kissed my tears away.
And sige po, tawagin ko po lahat ng fathers, lahat po ng tatay dito sa ating simbahan ngayong umaga. Pwede po ba tayong tumayong lahat? At habang tumatayo po yung mga tatay, palakpakan naman po natin. No, lahat ng tatay, lolo. Yan yung mga ayaw pang umami ng mga lolo na, since kakaunti lang naman po yung mga tatay na nandirito, pwede ko po ba kayo imbitahan sa stage? Napakalaki po ng stage natin. And lahat po nung naiwan ng mga anak, mga nanay, asawa, palakpakan po natin habang umaakyat ang ating mga tatay sa stage. And I think they deserve, lakasan naman natin, I think, no, the fathers of Life Giver deserves our appreciation. Nagtatampo yung mga nanay, ba't kami hindi pinababa? Yung nasa taas po, if you can, no, kung kaya pong bumaba. Pero we also acknowledge you. Ay, palakpakan ulit natin ang mga fathers ng Life Giver Church. Sabi, ba't nasa, ano kayo lahat nasa dulo? Pwede kayo lumapit. And nakaka-proud po, no, na ang mga tatay ng ating simbahan ay nakatayo sa harap po nating lahat. You know, ang mga tatay, wala naman pong perpektong tatay. Tama po ba? No, doon sa kanta, sabi, I can't remember when you weren't there. Hindi niya rin maalala kailan absent yung tatay niya kasi laging present. Kaya lang, in reality, ang mga tatay po natin ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na wala sila sa tabi natin. May mga pagkakataon na hindi nila kayang mag-provide. May mga pagkakataon na nagkamali sila sa mga asawa at sa mga anak nila. Pero kahit ano pa man po, tulad ng grasya na binigay ni Kristo sa ating lahat, no, let's extend the same love, the same understanding, the same grace to all the fathers who are here today. And so may I invite all of you to stand up. Palakpakan uli natin ang ating mga ama. And if your fathers are not here today, maybe later you can greet them, you can appreciate them, and let us all extend our hands to the fathers who are here right now. Yung mga nasa taas, extend nyo po kung may katabi kayong mga tatay na nandiyan. And let's pray. Let's pray. And I know, no, ang pagiging tatay ay hindi madali. Ang dami nilang kailangang i-fill in na roles. Hindi lang naman sila talaga provider, pero kailangan din nilang maging anak, kailangan nilang maging asawa, kailangan nilang maging tatay, maging empleyado, maging boss. And with all those roles that they are playing, I think the best gift that we can give them as Life Giver Church is our fervent prayer. So let's all close our eyes and let's pray for the fathers. Lord God, aming Ama, Lord, aming nag-iisang Ama, gusto namin, Panginoon, unang magpasalamat sa buhay ng lahat ng Life Giver fathers na nasa harap namin ngayon. Tunay nga, Panginoon, we cannot thank you enough. Hindi enough ang words, hindi enough ang appreciation, Lord, to honor this mighty men of yours. And Lord, today is a special day that is dedicated to them. Lord, I just want to pray for their first, Panginoon, for their physical well-being. Lord, ang dami nilang inaayos, ang daming iniisip, ang daming tinatrabaho. Unlike the women who are able to voice it out, Lord, kadalasan ng aming mga ama, tatay, fathers ay tahimik lang. But Father, I pray for their physical well-being, for their health, Lord. I pray that you strengthen them physically. Lord, if may mga nararamdaman sa kanilang katawan, Lord, baka meron na kaming mga daddies na ina-arthritis. Lord, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure. Father, I pray that as they deal with these things, I pray that you strengthen them. Lord, heal them from whatever sickness they are feeling today. Lord, I'm also praying for their emotional security, Panginoon. I pray, Panginoon, that you provide them with a family that will support them, a family that will love them despite of their shortcomings. Lord, mga asawang babae na patuloy na iintindi at magmamahal sa kanila. Lord, I also pray, Father, for a life group para sa kanilang lahat.
Lord, na is magkakaroon sila, Lord, yung amen, Lord God, will serve as a community. Lord, these fathers will find a community sa Life Giver Church na hindi lang magke-cater sa saya, sa brotherhood, but will also cater, Father, for their spiritual well-being. Lord, I'm also praying, Panginoon, for connection. Lord, I don't know if there are fathers here today na walang maayos na relationship and connection with their children, with their wives. I pray, Father, that this Father's Day, Lord, restore the connection, restore the love, restore the respect na meron na dapat ibinibigay sa mga ama at sa mga asawa. And I pray, Father, that as we end, pray, Lord God, na ibalik sila sa role, sa biblical role na ibinibigay para sa mga tatay. Lord, kami, bilang asawa, mga anak, kapamilya, Lord, we're gonna give them the respect. We're gonna give them that role of leadership in the home. I pray, Father, that you bring back that role sa mga tatay na to. Bring back that identity. Bring back that role sa lahat ng Life Giver fathers. And Lord, we just want to speak blessings. We want to speak good health once again, Father. We speak restoration sa lahat ng relationship. And we speak, Father, you bringing back their roles as leaders of the home. We thank you, Lord. We bless you, Father. We bless all these tatays na nandirito ngayong umaga. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ulit ang mga tatay. Pagbaba po ng mga tatay, if you can hug them. No, kung yung mga anak, no, please kiss them. Baka hindi na nila nafe-feel. No, yakapin. Sige po, thank you, fathers. And meron pong token lang ang ating simbahan for all of you. Once again, Life Giver Church, pakisigaw po natin. Happy Father's Day in 3, 2, 1. Happy Father's Day! Hello, good morning, good morning. Good morning sa mga tatay natin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Since it's Father's Day, ako po ang na-assign ni Bishop na mag-talk sa Father's Day celebration ngayong umaga. Okay lang po ba sa inyo? Salamat, kala ko hindi eh. So, bago tayo mag-start, may papakita lang akong short film clip para bago natin simulan yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Sige, paki-on na yung video. You're Maria. Oh, so nice to meet you. You're great. Blessing. And this is Olivia. Olivia. And my name is Mac. Hello, Mac. Welcome to our house. Well, before we got together, we both knew that we wanted to have children. But growing up, especially in my era, and even Mac, didn't think that we ever would have a chance as gay parents to ever have our own children. So it's been an amazing journey and a blessing for all of us. Yay! Wow! It's a beautiful house. Thank you. Does it take a lot of energy to raise two young girls? Yes, very much. Sabik na sabik ang mga bata. Mamamasyal kasi sila sa isang malapit na resort para ipagdiwang ang kaarawan ng panganay. Sa Estados Unidos nagpakasal si Jeff at Mac. Doon na rin kumuha ng mga surrogate mother at egg donor ang mag-asawa. Legal at mabusisi raw ang proseso ng surrogacy doon. Both of us donated our sperm. They will give you a list of women that are egg donors. Doon ka pipili sa kung sinong gusto mo. Like you can actually choose
if you want blonde, brunette, Asian. Surrogate mother is also different. So our babies are not related to the surrogate mother. So parang kinarga lang talaga niya until maisilang siya. So hindi pa niya alam. So ayan, pag may nakita siyang mga, halos lahat ng mga babae dito sa amin, ang tawag niya is mama or mommy. Bukas na ikinakwento ng mag-asawa ang kanilang surrogacy experience sa social media, kung saan may mahigit 1 million followers na sila. Sa murang edad, unti-unti na rin daw nilang ipinapaliwanag sa mga anak ang kanilang pinagmulan. Neither one of us believe in lying to the children, you know, for like a greater good, which never works out. So what do you tell them? Oh no, we actually have a story of our own family that we read to them every night. Like how were they made, you know, how were they born in this beautiful world. So alam na ni Maria. Okay. So actually Maria can identify who's her egg donor, her surrogate mother, and that's amazing. Oh yeah. Ramdam daw ni Jeff at Mac ang pagtanggap sa kanilang maliit na komunidad sa Ilocos. What is it, Maria? Calamansi. Marami rin silang taga-suporta online. Pero hindi lahat sang-ayon sa kanilang mga desisyon. There's no like hidden magic about this. They were created, it was a sperm and an embryo or an egg. They merged together. It's still God's creation. We do get a lot of hate comments, bashing, and like people that don't agree with our family. So ako naman is, as long as we're not doing anything that's harming other people, we should not be bothered of what other people say. Bagamat legal ang Naniniwala ka sa Diyos? Oo, rektang-rekta ako kay God. Anak niya ako. Naniniwala talaga ako may God kasi pag tumitingin ka sa salamin parang talagang may God. Tingnan mo itong gawa niya. Alam mo, sa di ko nag-take time nga siya sa akin. Alam mo yun. Pero sabi kasi, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang asawa mo. Hanapin mo sa Biblia, walang sinabing ganun. Wala talagang sinabing ganun sa Biblia. Wala. Ni isa wala. Kahit anong halungkat mo ng page na walang sinabing ganun. So masasabi mo hindi naman mali yung ginagawa mo? Hindi talaga, hindi mali. Siyempre alam nila na marami kang asawa. Siyempre, bilang magulang, i-stop ka nila na mali ang ginagawa mo. Yeah, good question. Ang sabi ko sa kanila, pag gawa kayo ng gopings na anak, tapos magtataka kayo. Bakit marami nagkakagawa? Oo nga, problema nila yun. Gopings na anak nila eh. Ako matutuwa ako nun. Kaya rin yung anak kong lalaki, marami siyang chicks. Matutuwa ako nun eh. Pag yung anak kong lalaki, walang nagkakagusto sa kanya, man, you know, ayaw kong mangyari. Masasabi mo ba na ikaw yung magandang role model sa mga kabataan? Hindi yata eh. Hindi ko masasabing magandang role model ako. Kuhain na lang nila yung magagandang nagagawa ko. Ano yung mga magagandang nagagawa mo? Paano malaman naman nila? Yung may dalawa akong asawa. Wow, maganda nga. May isang bahay, ganyan. Amen! Grabe, no? Nakakatawa, pero yan na po ang ginagalawan natin mundo ngayon. Kaya excuse na po, inumlakot. Kanina pa nanunuyo ang aking labi sa paghihintay sa pagkakataong ito na mabigyan tayo ng tsansa na mapagsalita uli. Amen? So, alam niyo po ba sa pagpasok ng 21st century is the start of the great attack on the family and home. No? Ito ang simula na ng atake. Kaya nga nakita natin, nangyayari na sa Pilipinas eh. Kaya nung nakita ko, sabi ko, grabe, andito na pala sa Pilipinas to. Kala ko, sa abroad lang nangyayari to. Dahil nga sa pagpasok, bakit? Dahil sa pagpasok ng makabagong sistema ng pamilya na gusto at pilit ipinapasok ng modern society. Ika nga, modern thinking, di ba? Yan ang uso ngayon. Ang lakas ng panawagan magkaroon ng batas tungkol saan? Unang-una, same-sex marriage. No? Sa ibang bansa, legal na po yan. Pero dito sa atin, sigurado po mangyayari na yan. Dinidelay lang. Pero definitely it will happen. Kaya remind ko lang, hindi po ako galit sa mga nagkakasala, makasalanan. Galit po tayo sa kasalanan. Kaya lang magandang pag-usapan din po siya. Divorce, no? Ang divorce sa abroad, nangyayari na talaga noon pa. Pero sa atin, definitely, mangyayari po yan. Nadidelay lang po yan. No, statistics shows that sa 3 estudyante, ang isang estudyante rin sigurado hiwalay ang magulang. At ang alarming ngayon po, ang nakaagulat,
Grabe, ang HIV ngayon, ang napakataas po ng rate. Di ba? Nasa news po yan. Bakit kaya? Kasi social media is inputting wrong thinking sa mga tao na nung araw ay hindi accepted. Pero ngayon, accepted na or tama na. Di ba? Tulad ng pornography. No? Nung araw, nung kabataan ko, ang hirap makakuha niyan. Ang hirap mag-source. No? Tapos nga dito mga batang 70s, 80s, no? Ayaw pa tumasa. Denial pa. Di ba? Ang hirap kumuha niyan. Talagang, ibig sabihin, bawal na bawal. Pero ngayon, one click away lang, kahit bata, makakakuha niyan. At ano nangyayari? Yun ang nangyayari yun. Naglilid ito saan? No? Sa sex outside marriage. Yan ang nangyayari ngayon. No? Usually, nagiging normal na ang kabit ngayon. Di ba? Tulad ni Koy Koy, di ba? Ang daing partner na, anong pagmamalaki mo? Di ba? Anong role model ka na marami akong asawa? Di ba role model ba yun? Hindi ayon sa Diyos yun. Pero yan na po ang nangyayari ngayon. Di ba? Mga drug parties, gambling parties, napakarami na pong kadumihan na naiisip ng tao. Grabe na po ang mundo ngayon. Alam niyo po ba, pag di natin binantayan ito, sisirain na maling sistema natin ng ating pamilya. Unless makita natin na importante ang pamilya at ang value ng moral standard ni Lord. Tama po ba yun? Unless hindi natin talaga makikitang valuable ang moral standard ni Lord, sasang-ayon na tayo kay ano pangalan nung Kuy-Kuy, Nabugoy. Di ba? Imagine mo, saka magiging role model, marami po akong asawa. Naniniwala siya kay Lord. No? Dahil yung mukha niya, pag tinignan niya sa salamin, alam mo nang may Diyos. Di ba? Ganoon ang kumpiyansa. Di ba? Kaya nakakatakot. Sabi nga, we need to make a stand for our family. We need to make a stand for our children. Mga lolo ang ating apo. No? We need to stand for our next generation. Taas nga kami ng mga tatay dito. Ayan. No? Kakaunti tayo pero maraming naka-live. No? Good morning sa mga nagla-live dyan. Ano? Taas ang kamay ng mga tatay na nasa live. No? Kailangan we have to check our next generation. No? We need to make a stand for our home, our marriage. Dahil pag hindi, lalamunin po tayo. No? Lalamunin tayo ng lahat ng maling sistema na pilit pinapasok ng mundo ngayon. Amen po ba? The first book of the Bible in Genesis is Genesis. Ano? Ang Genesis po never sugar-coated the real story that family will be tested along the way. Siguradong babakbakan ng pamilya. The first attack was on the couple, no? Para saan? Para magduda sa sinabi ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 1, did God really said, you must not eat from the tree in the garden? No? Nagtanim ng doubt yung devil dun sa tao, sa Eva. Another attack is in verse 4. Sabi nga yan, you will not certainly die. Ba? Talaga bang namatay sila nung kinain nila yung prutas? Hindi naman, di ba? But they died spiritually. Na naging dahilan, na-disconnect sila kay Lord at nasumpa. Ang nakakalungkot, the devil was successful in putting doubt in the heart of the couple that led to disobedience. At nagkasala na nga ang tao. Why? Bakit? Because in the failure of the leader. No? Si Adan. Ang sabi kay Adan, sabi ng Diyos, bantayan mo ang garden. Kaso anong ginawa niya? Natutulog siya. Kausap na ng demonyo yung asawa niya, natutulog pa rin siya. Ito mabigat. Nung lumapit si Eva, dala yung prutas, tapat nagalit siya. Ayaw ng Diyos yan. Ba't ginawa mo yan? Pero anong ginawa ni Adan? Kinain niya. Bakit? Kasi tumingin na siya sa creation, hindi na sa creator. Di ba? Dapat nagalit siya. Alam mo, dapat nga, ang ginawa niya, talagang pinagalitan niya si Eva. Hindi niya naisip na kaya pa siyang gawan ng panibagong Eva ni Lord. Mas maganda pa sa original. Kaya lang, mababawasan na naman siya na isang tadyang, di ba? Kasi galing sa di dalawa na kabila. At least balance na. Kaya lang doon mo makikita, ang tao, mas tumitingin na sa tao kaysa sa Diyos. Amen? At anong nakakalungkot pa, napasa na sa anak ang sumpa. Kung saan naitala ang first murder sa Biblia, na nakakatakot, pamilya pa nangyari ito.
nung pinatay ni Cain si Abel dahil sa inggit. Di ba? Kaya yun ang nakakalungkot. Pero sabi nga, once we accepted Jesus as our Lord and Savior, our prime objective is to protect and fight for our families. Tama po ba yan? Kailangan ipaglaban natin ang pamilya natin. Kaya this morning, since it's Father's Day, ang mga tatay at mga magiging, taas nga kamay ng mga magiging tatay pa lang, taas nga dyan, at gustong maging tatay, di ba? We will talk about important people in the Bible that protected their families. Mga tatay na ipinaglaban ng pamilya para sa Diyos. Amen? Even in the midst of strong trials and persecution. Alamin po natin sila at kapulutan natin ng gintong aral. Amen? Sige, let's bow down our head. Intro pa lang po yun, magpe-pray po muna tayo. Father, salamat po sa umagang ito. Again, we thank you for this wonderful day, Lord God, that you allowed to happen. Muli, we ask forgiveness as we forgive those who sin against us. Father, give us the wisdom, the knowledge, and the strength upang yung salita ay aming maipamuhay, maintindihan, Panginoon. Holy Spirit, Lord Jesus, Father God, be magnified. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Number 1 sa listahan, Nehemiah. No, si Nehemiah. Our text will be coming from the book of Nehemiah, chapter 4, verse 13 to 20. To give you a background, there were 3 series of return that happened after 70 years of captivity ng Israel sa Babylon. No, ang isa rito ay ang pagbabalik ni Nehemiah. Ngayon, ang tanong, who is Nehemiah? He is a Jewish leader who served as a cupbearer to King of Persia. He was called by God to rebuild the temple wall and was allowed by the Persian king Artaxerxes, who find favor in him as a cupbearer. Ano ba ang cupbearer? So ang cupbearer, ito po yung umiinom at kumakain ng pagkain ng hari bago kainin ng hari. So ibig sabihin nung ganung katindi ang tiwala nung hari dito kay Nehemiah. So, ano ba ang task niya? His task was to build the ruined walls of the city of Jerusalem destroyed by Babylon during its fall. To the Israelites, the walls meant economic strength and stability. It is also served as protection against any form of invasion. Parang Intramuros nung araw, di ba, naka-wall dyan, andun yung city. Iyan ang strength ng Manila nung araw. Pag wala yung wall, madaling atakihin ng Maynila. Pero dahil nga sa wall, ibig sabihin, no walls, no economy, no walls, no protection. Ganun kahalaga ang wall noon. So the return of Nehemiah also meant the return of many families. Kasi galing sa labas, galing sa captivity, pinauuwi na ang mga Israelita. So pamilyang umuwi. And so, the building of the walls means rebuilding also of families. Yun. So ibig sabihin, anong obstacle, anong trabaho ni Nehemiah? Buuin uli ang templo. So, bumabalik ang mga pamilyang dumating, so bumubuo rin ang pamilya. But there is a great obstacle in rebuilding the wall. The big problem is the opposition of Sanballat and Tobiah. 2 tao po ito na kumukontra at binubuli sila. Alam naman natin sa pelikula, no? Parating may bida at may kontrabida. Yan. Sabi nga sa Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. Nagalit daw itong si Sanballat nung nakita niyang binubuo uli yung wall. And in the presence of the associates and the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubbles, burned as they are?" Grabe, no? Talagang iniinsulto. Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, "What they are building, even a fox climbing up on it will break down the wall of stones." Kahit daw fox lang, kaya nang sirain. Grabe. Matinding panginsulto yun. Kaya nung narinig ito ni Nehemiah, anong ginawa ni Nehemiah para labanan ng threat? Number 1, unang-una po niyang ginawa, assign the task per family. Per pamilya po, inassign niya ang trabaho. Sabi sa Nehemiah chapter 4 verse 13, "Therefore,
I stationed some of the people behind the lowest points of the wall. Yung pinakamababang parte ng wall, doon daw niya nilagay yung mga tao. At the exposed places kung saan may butas, may sira. Posting them by families. With their swords, spears, and bows. Biri mo, per pamilya at armado. No, dito makikita natin, involve lahat ng kapamilya. Ika nga makikipagpatayan para sundin ang utos ng Diyos. No? Buong pamilya involved sa pagbuo ng pader. Tatay, anak, nanay, pinsan, pamangkin. So lahat pala tayo involved. Walang hindi, kahit si lolo at si lola involved. Ganun pala dapat. Hindi lang sa pagbuo, pati sa pakikipaglaban. Yun ang matindi, may labanan eh. Armado eh. At alam nila na may gustong umatake sa kanila dahil ayaw ng ginagawa nila para sa Diyos. Ganun talaga, di ba? Pag meron kang ginagawa para sa Diyos, meron at meron kukontra sa'yo, meron at meron. Naramdaman niyo ba yan, yung mga ganyan, di ba? Kasama yan sa buhay Kristiyano eh. Kahit nga minsan, kapwa mo Kristiyano, yan pa makakalaban mo, di ba? Wala naman dito niya, mga kapatid. Huwag tayo mag-alala. No? Ika nga yung pagbuo, madali po yun, pero yung makipagpatayan, ibang usapan po yun, di ba? Ito buuin natin, pera, pagod, pero makikipagpatayan pa tayo para buuin ito, itong Solomon, di ba? Ibang usapan, yung ganun ang usapan nila. May labanan. Kaya po, dito makikita natin ang matinding role ni tatay. Taas nga ang kamay ng mga tatay dyan. Yan, parang walang gana yung mga tatay ah. Kasi tayong tatamaan talaga eh. Sino ba naka-attend doon sa Santicam? Yan, kasi gusto ni Bishop iulit eh. Sabi niya, hindi, kailangan turo ka agad yan sa mga tatay. Tama-tama. Diba? Dahil kung tatay, hindi tatay yan ang taas na pinagawa, tsak babagsak and the rest of the family. Diba? Pag ang tatay hindi tumayo, kaya napansin mo, babae active sa church, yung asawa, pero yung tatay hindi, mahina eh. Pero pag ang tatay tumayo, kuha lahat eh. Diba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo yung tatay, pwede naman siya tumanggi at mamuhay na lang tahimik, di ba? Sabihin ni tatay kay Nehemiah, tahimik na kami, okay naman pamilya ko rito eh. Kahit wala na yung wall, okay na yan. Total, malaya na kami. Masaya naman buhay namin eh. Kaso, tinayo nila ang gusto ng Diyos. Yun ang tatay. At dahil dito, naging matibay ang faith nila at sila ay naging matagumpay. Ganyan kahalaga ang role ng tatay. Dapat panindigan natin ang Diyos para sa kinabukasan ng pamilya natin. No? At para ready sila sa anumang threat ng kaaway ng buhay. No? Yes, tama. Tama yan. Provide natin ang material needs. Pero hindi lang po yun ang kailangan. Mas importante ang ma-provide natin ang spiritual needs nila. Dahil yun ang susi sa pinagpalang buhay. Amen po ba? Ako po, sa totoo lang po, minanak ko sa magulang ko utang. No? Pero nung na-born again ako, na bagong mindset ko, I was in college at nakita ko, ito pala. At nung sinunod ko ang paraan ng Diyos, talagang mula doon nagbagong buhay ko. Hindi naman mabilis, pero unti-unti, naging maayos at pinagpala ang buhay ko. Obvious naman, di ba, sa katawan ko ito, mukha bang nagugutom? Di ba? Teka, flex ko lang, no? May pamasel pa eh, no? Di ba? Ganun ang Diyos eh. Mababago kasi kala ko nung araw hindi ko kaya to, pero alam mo nung nasa Diyos ka na, iba pala. Lalo na kung nasa sistema, nakita niyo yung testimony kanina, ang ganda, di ba? Ilang beses siya na-prostrate, pero wow, may mas maganda palang gusto si Lord para sa kanya. Di ba? Ganun eh. Ganun po tayo dapat. Kailangan tatay, tayuan natin si Lord. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pangalawang ginawa ni Nehemiah, fired up their faith. No? Pinainit niya, pinalakas niya ang faith nila. Sabi sa verse 14, after I looked things over, no? Tingnan daw ni Nehemiah, I stood up and said to the nobles and the officials and the rest of the people, sabi niya, and the rest of the people, don't be afraid of them, sabi niya,
Remember the Lord. Yan ang problema, nalilimutan si Lord. Noon, nananalangin kay Lord, binigay yung panalangin, tapos nalimutan na si Lord nung umangat na sa buhay, nung nakuha na yung ano. Tapos pag nagkaproblema, lalong kinalimutan si Lord, nauwi na tuloy sa wala. Pero dapat lalo mong alalahanin si Lord. Huwag kang mag-worry sa buhay. Isipin mo lang yung mga nakaraan mong milagrong ginawa sa iyo ng Diyos, di ba? Ang mga Israelita, pagdating sa disyerto, nalimutan nilang hinati na ng Diyos ang dagat noon. Ilang plagues ang dinala nila para, di ba, makalaya sila. Pero pagdating sa problema na nagkakaroon, nagwo-worry na, umaangal na. Kasi nalimutan si Lord. Kaya sabi, remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families, your sons, your daughters, and your wives, and your homes. Wow! So tayo pala talaga, kailangan ipaglaban natin ang anak natin, ang pamilya natin, ang tahanan natin para sa Diyos. Amen? Kaya nga, andito tayo para paglaban ng pamilya natin. No? Tayo mga tatay, di tayo papayag na kunin sila ng mundo. Papayag ba tayo mga tatay? Hindi, di ba? Kaya congratulate yourself dahil andito ka. Palakpakan natin ang mga tatay ngayon. Nandito para ipaglaban ng pamilya, no? Kasi this is the start. Ito na po ang simula. Sabi nga sa Nehemiah chapter 4, verse 15 to 20, then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive. Napakahaba ng trabaho at napakalaki. The work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. Yun ang matindi, no? Yung armado ka, ready kang lumaban, pero ang realidad, si Lord talaga lalaban para sa iyo eh. Ang importante lang, nakita ni Lord yung faith mo. Yung puso mo na talagang paglalaban mo siya. At in the end, wala ka naman talagang gagawin eh. Si Lord ang bahala. Amen? At dahil dito, natapos nila ang wall. Imagine, in just 52 days, natapos nila yung wall. Diba? Biro mo, may death threat ka, may invasion threat ka, kulang ka sa tao, tapos nagawa ang wall. Grabe. Yun ang kahalagahan na tinatayuan ng salita ng Diyos. No? Sobrang tibay po niya na nakakatuwa hanggang ngayon, meron pa rin po siyang natirang part ng wall. Although, siyempre, sa tagal na ng panahon, ano, ganun siya katibay. Pag ni-research nyo, meron pa rin siya. Kaya lang part na lang. Dahil sinira ito ng mga kanyo nung nilusob ito ng mga Muslim, kaya nga may mosque na doon eh. Yung bagong wall na nakikita niyo po ron, ginawa na po ng Ottoman Empire yun. Pero ang matindi, bakit matibay? No? Kasi every family of the Israelite community was involved. Pamilya. Kaya nga ang ganda kanina, no? Yung tata, yung anak sumasayaw, yung musikero, mag-asawa, di ba? Pamilya eh. Di ba? Yun ang nakakatuwa. Kasi every member of the family was part in rebuilding it. Bawat pamilya. At higit sa lahat, pinatibay ng tatay ang assigned part sa kanya na wall. No? Pinatibay ng tatay, ito assignment ko, titibayan ko. Bakit? Kasi pamilya ko nakasalalay dito eh. Kaya dapat ang mindset ng tatay ganyan. Teka lang, puproteksyonan ko to, titibayan ko. Kasi pamilya ko involved dito. Kasi alam niya, para sa pamilya itong ginagawa niya. No? At yan ang panawagan sa ating mga tatay o magiging tatay, naniniwala sa Diyos. Patibayin natin ang faith natin. No? Patibayin natin ang relasyon natin para yung mga anak natin maging matibay din. No? Huwag tayong maniwala sa modern thinking ngayon na wala na ang Diyos. Di ba? Kung ikaw madali maswewa, okay, gagayahin ko si Kukoy. Kuy-kuy ba yun, di ba? Marami na rin akong asawa, enjoy pa ako, di ba? Alam niyo nung araw, yan ang pangarap ko negosyo, beer house. Oo, totoo lang, buti na lang, binago ako ni Lord. Kasi ang mindset ko noon, nag-enjoy na ako, kumikita pa ako, di ba? Dalawa-dalawa, kaya lang mali kasi yung mundong ginagalawan ko nung araw eh. Pero nung na-realize ko pala, dahil sa salita ng Diyos, ay yabang ko nung araw, sa totoo lang. Ngayon, konti na lang po dahil sa grasya na Diyos. Pero di ba? Kasi
yung tatay ko noon, hindi ko naman sa kasama ko sa beer house eh. Kasi naglalabas siya ng client sa bangko, mga manager. So ako ang driver, daling ko sa beer house, kausapin niya ron, tapos siyempre papainumin mo. Sabi pa nga ng mga manager, swerte mo pare yung anak mo kasama mo pa sa good time Kita mo, tuwa naman ako nung araw. Kaya lang mali pala yun. Pero buti lang sa grasya ng Diyos yung tatay ko, na born again bago kinuha ni Lord. Talagang tinutukan ko na, kaya okay naman. Kaya lang nag-enjoy pa rin siya ata, di ba? Kaya lang masama po yung wag na natin gawin. Mga tatay, wag na natin hintay sumpain na kasi kami sinumpa talaga, kaya nga utang ang minana ko Nabaong kami sa utang. Kasi lahat ng negosyo ng tatay ko nag-fail. Kasi siyempre, puro kalokohan ng gawa Pero buti na lang, nag-awa ng Diyos na born again pa rin. Sabi nga, ang kailangan lang talaga ay ipaglaban natin sila at patibayin natin ang pader ng faith natin, di ba? Tayuan natin mga tatay dahil yun ang susi sa pamilyang matibay para sa Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang tanong, matibay na ba ang pader mo, tay? Matibay na ba? Patibayin mo. Amen? Pangalawang tatay na pag-uusapan natin ay si Noah. Una, si Nehemiah. Ngayon, si Noah naman po. 2 Peter chapter 2, verse 4 to 5. For if God did not spare angels when they sinned, kahit daw yung mga anghel, hindi pinalampas ng Diyos, talagang, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment, dinala sa impyerno, para sa impyerno. Yung impyerno pala talaga para sa mga fallen angels yan. Kaya huwag na tayong sumama sa kanila. If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, kahit inubos daw ang ancient world dahil ungodly na sila. But protected Noah, a preacher of righteousness and 7 others. Sabi nga, the worst catastrophe ever recorded in history was the flood of Noah. Waters came from heaven at saka sa lupa. Grabe. Human race was erased in the map except sa 8 tao, si Noah at ang 7 niyang pamilya. Unlike World War II, sa World War II, estimate nila, 70 to 80 million ang namatay. Kasi nga, buhay yung magulang ko, inabot ng World War II, buhay pa ito kay Noah, ubos lahat. 8 lang silang natira. So, kung i-compare natin, talagang mas maraming namatay noon. Bakit siya ginawa ng Diyos? Sabihin natin, ang sama naman ng Diyos, bakit naman niya ginawa yan? Kasi the environment on Noah's time was completely depraved and corrupt. Ang ibig sabihin nito, saksakan na ng sama. It was inclined towards evil. Lacking of any trace of goodness. Di ba? Constantly developing sila ng evil imagination. Yun ang takbo ng tao nun. Except for 8 people whom God granted grace, Noah and his family. Sana naman tayo yun, Tayo yung pamilya, isa tayo sa pamilya na granted grace ni Lord. Ito yung tinatawag nating literal na me against the world. Kasi talaga si Noah lang matino nun wala nang iba. Ika nga, last man standing siya na mabuti. Ang galing na tatay ni Noah. Bakit? Kasi pinaglaban niya yung tama ayon sa Diyos. Kasi yan ang thinking ngayon Okay lang yan, basta wala kang sinasagasaanan, wala kang tinatapakan, okay na yan. Hindi po dapat ganun. Kailangan talaga ipaglaban natin yung tama ayon sa Diyos. Kasi maraming tama ang sinasabi ang mundo, pero hindi tama sa mata ng Diyos. So yun ang ipaglalaban natin, yung tama ayon sa mata ng Diyos. Ang tanong, who was the last to enter the ark? Sino bang huling pumasok? Noah was the 8th or the last to enter the ark. Sinigurado niya na nakapasok na lahat ng anak niya sa arko bago siya. Ganun dapat tayo. Siguraduhin natin kasama natin ang pamilya natin. Hindi yung ikaw lang ang nakapasok sa presensya ng Diyos. Tatay ka, ikaw lang. Maya naman tayo. Tanong ulit, sino ba ang nagsara ng pinto ng arko? Genesis chapter 7, verse 16 sabi,
The animals going in were male and female. O pati animals, malinaw, male and female. Eh kanina, male to male, di ba? Mali. Of everything living thing as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Si Lord pala nagsara ng arko. Nung sigurado na si Noah na nakapasok na lahat, saka siya pumasok. At nung nakapasok na siya, ang Diyos naman ang nagsiguradong sarado ang pinto ng arko para sa pamilya niya. What is the lesson? God will assure the safety of your family if you will assure first the safety of them. Diba? Kailangan assure mo muna bilang tatay, kailangan buong pamilya ko. Bago sasaran ni Lord, bibigyan ka ng proteksyon. Kaya mapapansin mo, kung ikaw lang, magulong pamilya mo, hindi maayos. Pero kung lahat kayo andyan, makikita mo ang ganda ng pamilya. Hindi man sobrang pinagpala, hindi man sobrang yaman, hindi man sobrang hirap, pero makikita mo, maayos ang pamumuhay mo. Amen? Sabi nga, uulitin ko, nasa ating tatay ang susi. Kahit bilang tatay na Kristiyano, it is our duty na siguraduhin makapasok ang pamilya natin sa presensya ng Diyos. No? Huwag ikaw lang. Huwag tayo lang ligtas. Accountability natin sila. Amen? Kaya mga tatay, please lang, siguraduhin natin na nakapasok lahat ang pamilya natin sa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Ang tanong, mga tatay, naipasok na ba natin ang pamilya natin? No, baka tayo pa nagpapasimula para mawala sila. Baka ikaw pa ang nagkukutya para wag sila pumunta sa simbahan sa presensya ng Diyos. Wag naman po sana. Amen? Ano yung una? Si Nehemiah. Pangalawa, si Noah. Pangatlo, si Joshua. Yan. Pangatlong tatay, si Joshua. Sabi sa Joshua 24 verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, sabi niya sa mga Israelita, ito yung panahong pinapamahagi na yung mga yaman kasi tapos na ang gera, na-occupy na ang promised land at hatian na per pamilya ng lupain. Kaya ang sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, no, hindi ka aya-aya sa iyo mag-serve kay Lord, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, o yung mga Diyos-Diyosan daw, lalo na nasa Egypt pa tayo, or the gods of the Amorites, yung nakatira rito na tinalo natin, in whose land you are living. But as, itong matindi sinabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Wow. Amen, di ba? Ang ganda. Joshua's reign was glorious. 13 victories with 1 loss. Ika nga sa boxing, ang ganda ng record, biri mo. Pero yung talo niya, hindi niya kasalanan yun dahil merong isang miyembro, may kasalanan ginawa, kaya natalo. At nung nalaman na yon, tinalo na rin ng AI. Joshua was able to allocate to the families the land and gave them their inheritance. No? Na ipamahagi ni Joshua. Dito may control siya. Kung sino makakatanggap nito. Pero pagdating sa pag-serve kay Lord, ibang usapan na po yan. No? Parang ako, pwede ko sabihin sa inyo to, pero hindi ko kayo pwedeng piliting, hindi, mag-serve ka. Kayo po ang magdidesisyon doon. Parang si Bishop, hindi niya pwedeng sabihin, hindi, tayo pa rin magdidesisyon para sa sarili natin. Yun, walang control si Joshua. Why? Kasi serving, sabi nga niya, why? Why? Bakit? Kasi serving the Lord is undesirable. Totoo naman, di ba? Ang dali gumawa ng masama. Ako puro po ako nakasama nung araw, sa totoo lang. I was in high school, puro kaso na po ako. Ang dami ko nang ina-attend ng hearing. Ba't ko ba nasabi yun? Nasabi ko na ba sa niya? Totoo yun. Ang dami ko ng kaso. Ako po instigator sa tropa, mga kalokohan, drugs, babae. No? Ang dami. Alam mo ito yung mga ganito, korning-korning ako nung araw. Ayoko pag-usapan to. Hanggang ngayon, marami pa rin lalaki, ganyan ang thinking. Ang batoy naman yung pag-usapan niya. Pero, alam mo, nung napaisip sa akin ng Diyos, mali pala yun. Grabe.
Ang laki nung nawala sa akin. Biro mo yung thinking ko na mali. Sinayang ko yung buhay ko nung araw. Kaya ako natutuwa sa mga kabataan ngayon Nagsiserve kay Lord, di ba? Ang ganda na ng future nila, sigurado. Kung hindi sila aalis sa presensya ng Diyos. Di ba? Kaya, grabe, mag-serve tayo kay Lord, no? Ito lang nung Friday lang, na-testing ako Galing ako sa amin, birthday nung tropa ko. Talagang mga mahal ko to Kapabata ko to nung high school. Siyempre, pagdating doon, medyo nakainom na. Di siyempre, sasabihin siya, Doc, ano naman dyan? Isang shot naman dyan para sa may birthday. Nung araw, hindi ko tatanggihan yan, di ba? Kaya lang, naki-Lord ka na Huwag niyo na akong pilitin. Sabi ko, huwag niyo na akong pilitin. Hindi ko na, mahal ko kayo, pero huwag niyo na akong pilitin. Pero nung bago umuwi, sabi ko, painom nga isa, one for the road. Hindi, joke lang. Hindi. Ano lang. Talagang inano ko. Tapos ginalang naman nila. Alam mo, lalakas kasi mga asar ng mga yun Binubuli lang ako, kaya gano'n. Niloloko-loko lang nila ako. Pero nung respetado naman nila ako. Kaya nga nung usapan na may problema. O tanungin niyo si Doc kung anong masasabi niya. Iba na ang tingin sa'yo, kala mo may alam ka, kahit wala. Kaya nakakatuwa lang, di ba? Iba pag naki-Lord ka Iba ang tingin sa'yo, wala na pumuputi na buhok mo, lalong kala matalino ka. Full of wisdom. Di ba? Pero hindi alam, salita lang ng Diyos yung binabato mo. Di ba? Balik po tayo kay Joshua. After the battle, after the allocation of wealth, there is the tendency for Israel to forget God. Di ba? Totoo naman yung pag ikaw umaangat na sa buhay, ang tendency mo, hindi na priority si Lord. Priority mo na mag-tour, mag-shopping, mag-parties. Hindi naman masama yan, kaya lang, kung yan ay ahad lang para sa pagsiserve mo kay Lord, maganda, i-prioritize natin. Timing lang yan. It's just scheduling, di ba? Kaya, sabi nga, ano nangyari after one generation lang nung namatay si Joshua, bumalik na uli ang mga Israelita sa idolatry. Kaya doon pumasok na yung Book of Judges. Kasi ang Israel balik na naman sa maling sistema. Di ba? Kaya nga sabi, service to God ang susi para hindi mangyari ito. Mag-serve tayo kay Lord. Maging busy tayo kay Lord. Hindi maging busy tayo sa kakagano, YouTube, Ako nagulat ako, nag-browse lang ako sa Facebook. Abay, 1 oras na pala yung kinain ko. Nagka-happy birthday lang ako dun sa isa, happy birthday. Di ba? Nagulat ako, 1 oras. Kakabati mo ng happy birthday sa mga condolence. Di ba? Grabe. Kung sinerve mo kay Lord yun, meron pa siyang reward, ika nga. Kaya nga, yun ang susi. Kaya yun ang remind ni Joshua sa kanila. Kasi dito lang siya may control yung pagbibigay, pero yung pagsaserve, kaya nire-remind niyo, wala akong control dito sa inyo. Pero if you think, hindi desirable ang mag-serve, kayo pong bahala. But for me and my household, we will serve the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ika-4 na tao ay sining una, Nehemiah, si Noah, si Joshua, ngayon si Job naman. Wow, grabe, titikas ng mga kalalakihan. Job verse 1-5. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Nung araw kasi, pag may party, siyempre, alam mo nung araw, inuman, wild ang party nung araw nung panahon ni Job. Siguro wild talaga. Bakit may isip ni Job na early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. Diba? So matindi pala yung epekto talaga ng party siguro nun. Kasi may alak Alam niyo, pag may alak, may balak. Diba? Kung ano-anong mga naiisip. This was Job's regular custom. Yan ang maganda, no? Ano ba meron si Job? 10 children, 1 wife. Pero si Koy, daming wife. Okay din, di ba? Mayroon si Job na isang wife lang. Pero he will slay an animal for each of his child, alay sa Diyos para sa pamilya. At panalangin na rin para sa pamilya niya. Ang matindi rito, it was his daily routine or devotion to protect his children, assuring they would not sin against God or offend God. Kasi yun ang practice nung araw nung sa Old Testament,
Mag-o-offer ka kay Lord para sa kasalanan. Ngayon, iba na, si Kristo na ang ating tagapagligtas. Ika nga si Job, everyday fighting for his children. No one is left behind. Di ba? Di ba? Yung salitang ohana, nadinig nyo na ho ba yan? Ohana in Hawaiian language means family. Ibig sabihin niya, pamilya, and it means no one is left behind. Ba? So kung kapamilya mo, dapat walang naiiwan. Ganun dapat po. Ensuring everyone is okay with God. Hindi ikaw lang okay kay God. Pagdasal mo naman yung pamilya mo. Ganon ka-dedicated si Job for his children. Ang nakakalungkot po, some fathers failed to fight for their children. Even mga nanay. Kadalasan ito nangyayari, they fight their children instead of fighting for them. Diba? Inaaway yung anak. Ikaw, anak ba? Diba? O kaya yung anak matino naman, huwag ka na nga punta dyan sa simbahan yan. Ano lang nakukuha mo? Oh, diba? Parati ka lang napupuyat dyan, parati ka lang gabi na umuwi. Diba? Huwag naman sana ganun. Kahit sa mga pastors and leaders of the church, nangyayari yan. Sabi nga, huwag po nating hayaang impyerno ang magpalaki sa ating anak. Diba? Do not let online games and social media control them. Diba? Yung puro, bata, ganun lang, matutulog, cellphone, paggising, cellphone. Pero tayo, ganun na rin di ba? Mga tatay, nanay, guilty tayo dyan, di ba? Nandiyan yung cellphone. Grabe, talagang, talagang sablay pa rin, kahit na kay Lord ka na. Paano nang wala ka kay Lord? Di lalong walang-wala na, di ba? Tama ba, Pastor Ray? Tama po? Di ba? Kaya nga, let's always pray for our family to ensure their salvation. Hindi yung tayo lang aligtas, bahala na sila sa buhay nila. Diba? It's a failure as a leader. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang tanong, nag-offer ka na ba para sa pamilya mo? Sana naman gawin mo na. Amen? Sining una, Nehemiah, sunod, si Noah, Joshua, Job. Panghuli po natin, si Philemon. Ako, hindi popular, ano? Sino tong Philemon na to? Sabi yan sa Philemon chapter 1, verse 2. Also to Apphia, kausap nito si Pablo ito, letter niya kay Philemon. Also to Apphia, our sister and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. No? Sino ba si Philemon? Sige nga, sa 13 letters of Paul was addressed to churches like Rome, Galatians, no? Colossians. Pero ito, isang chapter lang, naka-address kay Philemon. It was a personal letter to a friend by the name Philemon. Kaya kakaiba siya. Sabi nga, one chapter lang, parang walang significance compare sa mga letters niya sa church, 13 churches. Ang kahalagahan pala niya ay ito, ay address sa small church inside the house of Philemon. Yung pala yun, yung kasi, yung bahay ni Philemon bukas para sa gawain ng Diyos. Sabi nga, the content was about friendship and giving a person a second chance by the name of Onesimus. No, si Onesimus, slave ito ni Philemon na tumakas at nung napunta sa Pablo, nagmi-mission work, napunta rin si Onesimus at na-born again. Si Philemon, kaibigan ni Pablo. Kaya ang ginawa ni Pablo, baka naman pwede mong tanggapin ito, itong dati mong slave na nagbago na born again na. Pinapakiusapan niya. Kaya yun ang maganda rito. Nakikita natin about forgiveness, about friendship. Pero ang pinapaganda rito, pinakita talaga ni Philemon na ang bahay niya ay bukas para sa gawain ng Panginoon. Diba? Ang bahay niya, pag-aari ng Diyos. No, hindi ito bahay ng inuman, bahay ng, no? Ako, naalala ko nung kabataan ko, meron kami tinatambayang bahay. Paborito namin tambayan to. Bakit? Kasi dito, pwede kang uminom, pwede kang, lahat ginagawa namin. Yung magulang, walang pakialam. Gusto niyo ba mangyari sa bahanan niyo yan? Kaya sana wag natin i-allow ng ganyan. Yun ang maganda kay Philemon. No? Yung tahanan niya talagang ginagamit para sa Diyos. Sa bahay niya, napupuri ang Diyos. Tandaan po natin, sabi nga,
We can only defend our family against the attack of the devil if we allow our house to be the house of God. Our home to be His home. Pag ang bahay mo hindi ganyan, definitely ang kalaban naninirahan dyan. Lahat ng kasamaan mangyayari dyan. Ito, alam niyo mo ba, may trivia lang konti, no? Nabanggit sa akin ni Bishop. Saan ba sila nagsimula ng Life Giver Church? Sa garahe daw eh. Sa garahe nila. O ano na ngayon ang Life Giver Church? Akala ba natin magiging building na siya? Pero ang susi, inalaw niya ang Diyos pumasok sa tahanan niya. At ito na ang nangyari. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung gusto natin mangyari sa buhay natin yan, mga kapatid, mga tatay, simulan na po natin ang gawain sa bahay natin. No? Tigil na po natin yung mga kung ano-anong inuman, sugalan, diba? Hindi man inuman, sugalan naman. No? Grabe. Ano po yung limang sinabi kong mga tatay? Sino? Si Nehemiah, si Noah, Joshua, si Job, at si Philemon. Masyado nang mahaba yung sinabi ko. Tatapusin ko na po. No? Naalala ko po, nung araw, nung ako immature Christian pa, nakatira pa po ako sa Marikina nung araw. Hindi po lantad sa pamilya at mga kaibigan ko na born again ako. No? Pagkasama ko, mga Christian ako. Pag mga Katoliko. Actually, kapatid ko is pare. Ang nanay ko ay pero ang babait nila. Mababait. Ako po yung masama eh. Ako yung bunso. Ang tawag sa akin ay, yung common, black sheep, no? Yan daw yung, hindi mo naman masisi. Talagang nadali ako na impluensya kasi pag bunso ata, hindi na masyado naiintindi. Tama ba yan? Pag bunso. Pero ako yung bunso ko, alaga ko eh. Anak nakabawi na ako sa'yo. Di ba? Pero, ganun eh. Pag magsisimba kami sa umaga, sa Christian, pag uwi ng bahay, yung nanay ko, kakausapin yung maliit pa yung anak ko noon, kinakausap na anak, itong dinodoktrinahan na. Eh sabi ko, mahirapan ako ha. Not until one day, meron akong co-dentist na Christian, nag-advise sa akin. Sabi niya, you have to choose. Christian, born again Christian, or Catholic Christian. No? Actually, halos pareho lang siya, kaya lang meron talagang pagkakaiba eh, malayo eh. Kaya nga, nakita ko na yung katotohanan eh. Pag kinakausap ko yung magulang ko about meron kaming debate, sinasabi ko puro biblical eh. Hindi nila masagot ng biblical eh. Kaya sabi ko, the truth will set you free. Kaya sabi ko, para hindi, sabi niya, alam mo, malilito yung mga anak mo pag hindi ka pumili. Kaya sabi ko, nag-decide na ako, sabi ko, kailangan talaga tayuan ko na. And I choose na nga ang born again Christian. At lalo na nung napunta ako rito sa Life Giver, nung nakapag-life retreat ako, grabe. Lalong na-open ang mindset ko. Nabago ang lahat. No? Unang-unang nabago sa akin, nakita ko na mas mahalin ko dapat ang Diyos kaysa sa tao. Kaya nga pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, Mami, kabit na lang kita. Hindi na kita asawa. Di ba? Mas mahal ko na ang Diyos. Dapat ganun ka rin. Kaya naman, di ba, tuwan-tuwa siya kasi ang kabit alaga eh. O, di bigay ko lahat ng gusto niya, di ba? Tuwan-tuwa naman. No? Alam mo, ang hirap pagkatabi mo, parents mo rin, di ba? O kaya ibang ang hirap hindi ka makapag-desisyon eh. So, nagkaroon kami ng opportunity na lumipat dyan sa Timog. Diyan nagkaroon kami ng kondo. At dito talagang natutuan ko na yung pamilya ko. Ang nakakatuwa nga, alam niyo po, 2 days, the day after kaming natira dyan, pumasok yung undo, yung bahay ko sa Marikina, 8 feet, lumubog. Grabe. Ganun katindi, sabi ko talaga palang dapat umalis na ako doon. Talagang pinapaalis na ako ng Diyos. Sinave niya ako sa undoy. At nung nakakatuwa, nagpatuloy ako sa paglago sa church, uma-attend na ako ng Bible study. Dati, ayoko niyan. Pati kung sinasabi, busy. Yan ang mga dahilan natin, busy, di ba? Pati yan, 1,000 beses ko ata sinabi, pare, busy ako, pasensya na. Yung pala, nag-start na ako umattend. From then on, nag-grow ako. Ngayon, nandito na ako sa coach level, kung saan we are handling satellites, na kung saan
nag-grow, no? Kaya nakakatuwa. Ang pangalan ng satellite namin ay Ictus, na hindi Etchos. Pagkakawala, may isa pa, ano pa yung isa? Ichus, no? Ang ibig sabihin niya po ay fishers of men. Ang ganda ng ibig sabihin niya. Kaya na pagkakamalang Etchos, no? Kaya sabi ko, Lord, ano ba ito? Ba't inaangat mo kami? Ang pamilya ko nakakatuwa. Yung panganay ko, dati kumakanta yun, kaya lang na-busy sa pag-aaral kasi kumukuha ng dentistry, lalo na ngayon, graduating. Pero gusto niyang bumalik. Yung pangalawa naman, yan, nasa media pa rin hanggang ngayon. Yung pangatlo naman, yung bunso, yan, nasa Life for Kids. Nagseserve minsan. Minsan, di ata madalas. No? Si Mrs. naman, nasa prophetic. Ako naman, matagal na po akong life giver, finance head. Kaya po ang pera nyo, nasa akin parate. Kaya ako yumaman. Amen? Choke lang po. Accounted po yan, huwag kayong mag-alala. Pag ikaw ay kumuha ng ni sentimo dyan, masusumpa ka sigurado. Yan po ang salitaan namin sa Pinas. O sige, kumuha ka ng sentimo dyan, sigurado buhay mo, sumpa. Kahit milyon o sentimo kunin mo dyan, susumpain ka. Ganun ang nangyayari sa buhay namin. Kaya nakakatuwa, yung buhay mo na dating eto lang, nagbabago talaga. Through the years. Ang pamilya ko, nung binitaw na nila ako, nung birthday ko ata, sinurprise nila ako dito, invited yung kapatid kong pare. Sabi niya, kung nakita na niya yung hinahanap niya, kaya binibigay ko na sa inyo siya. Di ba? Malaya na ako, hindi na nila ako hinabol. At ang maganda naman, bago namatay nanay ko, kuya ko, nahabol ko sila sa tatay ko. Mga last minute, malapit na mamatay, naihabol ko. Naisave din pa rin sila. Kaya na nakakatuwa, no? Just like Nehemiah, no? Tinayaw ko po ang salita ng Diyos, pinanindigan ko na. Just like Noah, sinigurado ko na nasa loob ang pamilya ko sa faith. Just like Joshua, pinipilit namin mag-serve. No? Kahit busy ka, pinipilit namin mag-serve. Just like Job, no? I make sure na I pray for them. No? And just like Philemon, anumang merong pag-aari ko, ay bukas para sa Diyos. Ang tahanan ko ay para sa Diyos. Amen? Kaya shout out sa mga tatay dyan. At magiging tatay, today is Father's Day. Please, pangako natin sa araw na to. Ipaglalaban natin ang pamilya natin. Diba? Tatay ka, ipaglaban mo. Amen? Tatayo po tayo, palakpakan natin ang Panginoon at mananalangin po tayo. Sige, let's bow down our head. Father, salamat po sa umagang to. Muli, we ask your grace and mercy, Father. Kami po ay mga tatay, Lord God. Mga tatay dito, sa venue, Lord God, dito sa church at nasa online, Lord God. We are praying, Lord God, na this time, Lord God, tatayo po kami para sa inyo, Panginoon. Na kayo na po ang aming uunahin, Panginoon. We will love you with all our hearts, with all our minds, with all our souls, with all our strength. Saka pa lang po ang iba, Lord God. Upang ang buhay po namin ay maging tama. We will not allow ng aming mga anak ay mawala sa presensya niyo. Bagkus, tatayuan po namin at paglalaban kung anuman ang tama ayon sa inyo, Panginoon. Pipilitin po namin sa aming mga kaya with your help and your grace that we will fight for our families until our last breath, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon. Father, we love you, we praise you, we give you glory. This was in Jesus' name. Amen and amen. Di mo